Tupac Shakur, o ang tinaguriang one of the best rapper of all time, na namatay at the age of 25 nang paslangin siya sa loob mismo ng kanyang sasakyan. I heard rumor I died, murdered in cold blood, traumatized. Victims of me in my final state, you know I'm a crime. Nalubos na pinabubulaanan pa rin hanggang ngayon. So you seriously think that he might still be alive? I would say this, Pac, you never know. There you go. Be smart, son. Tupac not dead. At ito ay dahil si Tupac ay kilala rin na Tupac Machiavelli, na hinango sa paborito niyang philosopher na si Niccolo Machiavelli, na nag-impluwensya sa kanya sa isang libro nito na tungkol sa paggamit ng iba't ibang estratehiya upang matakasan ang kanyang mga kaaway. Kabilang na riyan ang teknikal na paraan na pamimeke ng sariling kamatayan. Ginamit nga ba ni Tupac ang estratehiyang ito? You never know. Dahil matapos ang kanyang pagkamatay ay isa-isa na ring nagsulputan ang mga footage na buhay pa rin siya, at kabilang na dyan ang video na ito. At ang tanong na matagal nyo nang hinihintay, is Tupac still alive? Ay sasagutin mismo ng kanyang sariling pangalan. Kinalabutan ka rin ba? Ako nga pala si Cyberflex, at umpisa pa lang yan dahil sama-sama nating bubuuin at hahanapin ang mga nakatagong piraso na magsisilbing pruweba na buhay pa rin si Tupac. Una sa lahat, si Tupac ay isang uri ng rapper na maraming kaaway dahil sa pagiging involved niya sa mga gang-related activities. Malaking example dito ay ang pagiging miyembro niya ng Bloods, dahilan upang maging kakumpetensya niya ang grupong also known as The Crips. The Final Hours. 1996, pagkatapos niya manood sa boxing match ng kanyang kaibigan na si Iron Mike Tyson, ay tila nahawa siya sa malulupit na suntok nito nang mag-amok siya at mapaaway sa isang lalaki, dahilan upang gantihan siya nito at paslangin sa loob mismo ng kanyang sasakyan. The 25-year-old rapper was gunned down in Las Vegas. Ngunit ayon sa isang teorya ay hindi raw namatay si Tupac sa 6 na araw niyang pamamalagi sa ospital. When I left that hospital, me and Pac was laughing and joking. So I don't see how somebody can turn from doing well to doing bad. Ayon sa teorya ay di umano'y nakakatanggap din ng ilang pagbabanta si Tupac habang siya'y nasa ospital. Kaya naman napag-isip-isip niya na hindi na siya pwedeng mamuhay muli sa magulong mundo na kanyang kinatatayuan, dahilan upang kanyang isagawa ang kanyang greatest escape plan, The Great Escape. Makalipas ang ilang taon ng kanyang pagkawala ay binasag na ng isang nagpakilalang kanyang dating bodyguard na buhay pa rin si Tupac. Ayon sa kanyang bodyguard, after 6 days ay nakarecover daw ito sa ospital at pinalitan na lang ang kanyang katawan ng isang tao na kanyang kahawig. Ngunit sino nga namang tao ang papayag sa ganoong klaseng deal? Well, alam naman nating mayaman si Tupac at maaaring binayaran niya na lang ang pamilya nito. Ginawan pa nga ng movie ang teorya na ito na pinamagatang Tupac The Great Escape from UMC, na may ending kung saan nakatakas ang tunay na Tupac sa labas ng ospital at sinundo ng isang private helicopter na inihatid naman siya sa New Mexico para makalabas ng bansa nang hindi dumadaan sa airport. By the time we got here, they were already taking, which now I found out was Tupac, into the helicopter. Also, ayon sa isang article ay nagpahinga muna daw si Tupac sa Barbados para pahupain ang nangyaring insidente, kung saan pinatuloy siya sa isang warehouse ng kaibigan niyang si Ronald Fenty, at nagkaroon din siya ng pagkakataon upang alagaan ang 8 years old pa lamang noon na si Robin Fenty, at minentoran pa nga ito bilang maging isang magaling din na musician, at ito ay kilala na ngayon bilang Rihanna. Tupac caught on camera. Lumipat nga ng lugar si Tupac at this time ay lumapag naman siya patungong Cuba. At dito na nga nagsimula ang sunod-sunod na sulputan ng mga rare sightings na siya'y nabubuhay pa rin. Isa na dito ang picture niya kung saan kasama niya ang CEO ng Death Row Records na si Suge Knight.
Idagdag pa natin ang isang video ng interview ni Suge Knight kung saan aksidente niyang nasabi ang kanilang sikreto dala ng kanyang matinding kalasingan. If you think about it, right? Why you think nobody been arrested if they said they didn't want to kill Tupac? Because they're snitching to the police, so they ain't Not gonna get just to arrested. snitch and be smart, son. Because Tupac not Ain't as dead. smart as you should be. Tupac not dead. In addition to that ay napabalitang nakipag-reunite ding muli si Tupac sa mga kagrupo niyang Outlaw para sa ginagawa nilang album na Outlaw for Life. Ngunit bago pa man siya makarecord ng isang berso ay may isang tao na nakakita sa kanya na agad naman silang kinunan ng video. Tupac is nigga, man. I need y'all to be quiet, man. That's Pac, man. He with the Outlaws. And Reg from Holler Back is trying to be friendly and get autographs and shit. Get him out of here, man. Get him out of here, man. At dahil dito ay nakapag-decide si Tupac na wag na itong ituloy at lisanin na lang muli ang bansang Amerika. Pero that didn't stop Tupac from supporting his co-artist dahil sa taong 2006 ay muli siyang nasilayan sa music video ng isang local rapper sa Amsterdam. Isa rin sa mga nagpapahiwatig na buhay pa si Tupac ay ang kaibigan niya si Dave Chappelle na ipinatugtog ang bago niyang kanta. At ang kanta na ito ay tungkol sa isang sikat na game na GTA San Andreas kung saan isa siya sa mga side character ng game. This that new Tupac. Run up in your spot like CJ from San Andreas. 2009, namataan din muli si Tupac sa I Am Music Tour. The same year na makuhanan din siya ng isang TMZ paparazzi habang nakikipag-jamming kay Birdman. At muli ding natunghayan sa Cypher ng Outlaw taong 2011. Also, aksidente din siya nakunan sa isang news report na nakasuot ng kulay dilaw na kapote na tila palakad-lakad lamang. At nanood din sa NBA game para suportahan ang Los Angeles Lakers. At sa taong 2012, Tupac came up with a genius plan nang maisipan niyang mag-concert gamit ang kanya mismong hologram para kumita ng milyong-milyon nang hindi nagpe-perform. Sa taong 2013, nahuli pa nga ng pulis si Tupac, ngunit binura rin kaagad ang footage na ito. But luckily, may nakapag-save nito at ini-upload sa internet. At kung bakit nila ito binura ay malamang sa malamang, ito ay para pagtakpan muli ang kahihiyan na naisaan sila ni Tupac way back 1996. At pinakawalan na rin ito dahil ang kaso niya ay overspeeding lamang. At dahil sa sobrang dami ng atensyon na kanyang natatanggap ay lumipad siya muli pabalik sa Cuba upang manahimik. But then after a year ay na-caught on cam uli siya ng isang fan na napag-aalamang anak sa labas ni Suge Knight nang makuhanan niya ng video si Tupac sa bansang Malaysia. So in January, you posted a couple Instagram things that sort of implied that Tupac was alive and in Malaysia. Yeah. Basta, buhay man o wala na si Tupac, ay mananatili pa ring buhay ang mga musika niya sa ating mga puso. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. Ako nga pala si Cyberflex. Hit like at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops! Sandali lang! Nga pala, pwede kayong magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Pow!